Hi mga mama, welcome back to my channel. So for today's video, tayo ay magka-Q&A. Yes, until ko na kasi din na Q&A. And diba sabi ko sa inyo, promise ko na every month is magkakaroon tayo ng Q&A. Ang last Q&A ko pa ata is 3 months ago na. Ganon katagal. I'm so happy kasi may pagganto-ganto na si mama. Etong nakikita nyo is part siya ng DJI Osmo Pocket Tricot. Tapos may panood ako sa TikTok na dinidikitan pala to. Ayan o. Dinidikitan siya. Ay, bongga. So, gagamitin ko pag nag-vlog tayo. Pero bago tayo mag-Q&A, is mag-unbox muna tayo ng mga bago kong short. Ayan, sobrang dami. Etong isa is nabili ko sa friend ko. Meron silang TikTok shop. And yung isa naman nabili ko sa online shop, na TikTok shop din. And by the way pala, meron ako ditong Mindshine. Nakatuwa kasi nakaraan, sale yung 7-Eleven. July 11. Oo, July. Kasi ba July 7, tapos 11. So, ano nila, celebration nila, may pa-promo sila. So, bumili ako ng madaming ganito. Buy one, take one, 76 pesos. 3 order ako, so 6 na piraso. Ngayon, last na lang siya. Grabe. Crave na crave si mama dito. Ito yung pinaka-favorite kong milk tea drink. If ever pupunta kayo ng 7-Eleven, bumili kayo ng ganito, must try. Kasi favorite ko talaga siya. Natatandaan ko, wala pa akong gawa noon. Wala pa akong napapareto kay Weebak. Hindi ko matandaan buhay pa ito si Keloid nun, pero iniinom ko na siya. Kasi etong drink na to, na-discover ko to sa pamangkin ni Madam Ellie. Tapos natikman ko siya. Tapos yun, hanap ko na. Hanggang ngayon, favorite ko pa rin siya. Dito muna tayo magsimula sa nabilihan ko sa friend ko. Ito is mga denim short. At pumunta kayo sa kanilang TikTok shop mga mama. Kasi yung kanilang mga denim short is 69 pesos pataas. Worth it siya. Nakabili ako ng 4. Grabe. Kasi ngayon, ang ira ko ngayon is mag-denim na. Kasi wala akong short talaga na maayos. Ang mga sinishort ko lang pambahay. Eto kasi mga denim short, pwede mo siyang panggala eh. Parang pwede mo siyang irampa kung saan-saan. Ang pangat naman naka-short ka, diba? Maganda yung mga gentong mga pants para at least pag gagala ka, may bigla ang gala ka, is meron ka ng masusuot. If ever bet niyong bumili ng kanilang mga denim short ba ang tawag dito, follow nyo sila sa kanilang TikTok shop, Night Clothing Online Shop. Kasi every night, nagla-live sila yung friend kong si Pau. So, bumili kayo. Eto, nabili ko to personally sa kanila. Kasi hindi talaga ako maalam sa mga short. Kasi malaki kasi yung puwet ko. So, hindi ko alam kung anong size ko ba. Small, medium, large. Kasi hindi ko talaga alam. Buti yan talaga. Pumunta ko sa kanila. Tapos ay nakabili ako ng 1, 2, 3, and 4. Ito yung pinakamaganda. Look at this one. Ang ganda oh. At ito yung brand niya, divided. Diba yung divided, yun yung nabibili sa may Zara. Second, ganda oh. Pasabog. Third one, ganda. Pwedeng pang bahay, pwedeng pang alis. Lastly, ayan. Palda siya. Ayan ang ganda oh. Palda. So, natutuwa ako kasi para if ever lalabas ako, lagi na akong nakaganto. Ayoko nang naka-short, nai-impacta ako. Parang hindi siya bagay sa akin. Parang kailangan ko na mag-level up. Super love it. And yung brand niya is Zara. Ayan. So, if ever bet nyo, bumili sa kanila, mag-mine. Kasi marami silang binibenta mga sizes. Sobrang dami legit. So, mag-mine kayo kasi 69 pesos pataas lang yung mga binibenta nilang mga gantong short. So, excited ako suotin to. Lastly naman, ito yung nabili ko sa TikTok. Grabe, magkano to? 350 pesos. Pero sobrang ganda ng quality. So, if ever bet nyo bumili ng ganito, punta na kayo sa aking TikTok showcase, BNT Joven. Doon ko kasi nilalagay yung mga binibili ko sa TikTok. Para at least kung gusto nyo, doon lang kayo pumunta. This is palda. Mama, ang ganda. Diyos ko po. Ay, Diyos ko po. Pero ano siya, palda short siya. Recently kasi, kung matatandaan nyo, yung nagkita-kita kami nila Jessica nung opening ng kanilang Copy Mo sa Las Piñas, sa Dasmariñas, is nakaano ko doon, palda shorts. Tapos ang daming nag-ano sa akin, nag-compliment ang bagay daw sa akin, ang ganda tingnan sa akin. So ko, OMG, this is the right time na parang maglagi na ako mag-palda short. Ang ganda! Super love it! Kung bet nyo na itong mga mama, punta lang kayo sa aking TikTok showcase, bili kayo neto. Ganda. At in all fairness, ang ganda ng tela. Size XL ako. Size XL. Kasi malaki yung ano ko eh. Yung pet ko. Kaya hindi sa akin pwedeng mga large. Puputok siya. 10 out of 10. Nauhaw ako. Pero, buti nila meron tayong Mindshine. Sarap. Super legit. So, tara na. Alam kong naiinip na kayo. Let's do our Q&A.
vlog. Disclaimer lang, itong video natin is GB-GB lang. Tatawa ko sa GB-GB lang. Itong vlog natin is wala tayong negativity, wala tayong toxicity. Lahat ng tanong na nalikom ko is bibigyan ko lang ng honest na sagot. So, itong mga sagutin ko is my personal opinion. Huwag niyo akong ibabash or anything kasi opinion ko lang naman to. Last time kasi nagpost ako sa aking Instagram kung may mga question kayo and meron akong napiling 2, 4, 6, 7. Kasi ang onti lang nagtanong. Yung nagtanong pa nga, kaloka, ano daw totoong pangalan ko. Diyos ko po, nai-impact na ako. Sa mga ganung tanong pa naman minsan, parang napaka-nonsense. Nagkasayang kayo ng oras sa akin. Kung magtatanong kayo, make it na worth it. Yung hindi nyo sasayangin yung oras nyo, hindi nyo sasayangin yung oras ko. First question natin is, bakit hindi ka na ulit nakakapunta sa Cavite? Miss ko nakasama mo ang mga impacta. By the way, hindi na po impacta yung tawag sa amin. Mga payers na daw. Natatawa ka pero wag nyo gagamitin yung mga impacta na word kasi sabi, napag ko sa live ni Ayen na wag na daw. Kasi parang nai-embody daw namin yung pagiging impacta. So ngayon payers na. Kaya hindi ako nakakapunta ng Cavite. Ang tagal na. Huling punta ko doon, katapusan ng June 8. Search ko nga kung tama ba kasi baka i-bash nyo kasi mali-mali yung sinasabi ko eh. Huling punta ko doon is June 30. June 30 umuwi na ako dito sa bahay. Ang tagal ko na rin din nakikita sila Madam, Aye, GM, si Darla. Hindi ko na sila nakasama kasi ngayon kasi ini-enjoy ko muna yung moment na nandito ako sa Las Piñas. Ini-enjoy ko yung moment na nakikita ko sila mama, nakikita ko yung pamangkin ko. Namiss ko kasi yon. Alam niyo naman sobrang tagal ko rin sa Cavite. Sobrang tagal ko nag-i-stay. Kung uwi man ako dito, uuwi lang. Tapos kinabukasan, mabayalto ng Cavite. Na ganun naging routine ko before. Pero ngayon, na nakauwi ako dito sa Las Piñas, na-enjoy ko siya. Sabi ko, this time, parang dito muna ako sa amin. Kasi miss ko rin talaga. Iba pa rin talaga kapag nakikita mo yung family mo. Lalo na sa akin, alam naman nila madam niya na grabe rin talaga pag kay mama, parang hindi ko laging kaya hindi nakikita si mama. Tsaka recently din kasi marami akong ginagawa dito sa Las Piñas na hindi ko na binablog. Parang lang siya, parang personal ko na lang siya. Ganun, enjoy lang. Pero soon naman, babalik naman ako ng Cavite. Baka bago tumatapos tong month na to, babalik ako doon. Hindi ko sinusure kung kailan, kasi baka i-bash nyo ako pag sabi kong etong date, tapos di ako pumunta doon, di ba? Another explanation na naman. So, basta this month, bago tumatapos tong July, is pupunta tayo ng Cavite. Pero hindi ko alam kung kailan na. Next question. Rate your friendship with BNT as of now. 10 is the highest and 1 is the lowest. Siguro, kung i-rate ko talaga, ngayon kasi as of now, siguro sa dami kasing nangyayaring shenanigans. Sobrang daming nangyayaring, hindi ko na para ilahad pa kung ano ba talaga yon. Pero kung avid fan kayo, kung chismosa kayo sa buhay ng mga bayot, alam nyo naman na yan. Pero siguro, kung i-rate ko ako personally, siguro I will rate it 5. Middle lang. Kasi, hindi lahat, kasi hindi lahat kasi ng mga BNT nakakasama ko, hindi lahat ng mga BNT nakakausap ko na. So, ayun siya. Parang 5 lang talaga, nasa middle lang. Hindi na ganun talaga like before na 10 na lagi magkakasama, kakwentuhan, may GC kami, lagi kami nag-uusap. Hindi na kasi ganun yon. Ngayon kasi, wala na. Naglaho na. Pero 5. Next question, wala ka bang plan na magkaroon ng solo living sa Manila na nakakondo? Hindi ko na kayang mag-independent life kasi na-experience ko na siya before. Sobrang hirap at the same time masaya rin siya kasi napupulfill niya yung fantasy mo kasi before, di ba nag-solo living ako sa Tansa, sa Cavite. Masaya siya kasi napulfill mo yung ay gusto kong ganitong setup, ako may hawak ng oras ko, pagkakain ako, kakain lang ako, ganun. Pero ayoko na ng ganung setup kasi mas gusto ko talagang nakita sila mama, nakita yung pamangkin ko kasi ang talaga, parang feel ko kasi yung time na nag-independent ako, parang ang dami ko na sayang na oras na dapat pala kasama ko sila mama, ganun. So ayun, ayoko na, wala akong plan na mag-solo living, mag-condo. Mas prepare ko talaga yung yung may kasama sila mama. Tsaka, feel ko mag-solo living ako or magko-condo sa Manila, feel ko hindi siya worth it. Gastos lang siya. Okay naman ako dito sa bahay namin. May sarili akong kwarto, may sarili akong space. Tapos, pag sa Cavite naman, doon ako na madam nag-i-stay. So, alam mo yun, parang feel ko gastos lang siya sa pera. At the same time, hindi siya worth it para mag-solo living. Kasi feel ko kaya nasasabi niyo yan kasi marami kayong nag-get sa TikTok na mga influencer, mga TikToker na nagsasolo living sa condo. Pero hindi ako magiging ganon. Hindi madami ang pera ko. Hindi ako gagastos ng pera para lang sa mga gumaya sa mga
taong ganun, hindi. Wala, parang mali yun, mali. Maling choices yun sa buhay. Next question natin, are you planning na mag-enhance pa ng anything sa katawan mo within this year? Ano naman ba ngayon? July, August, September, October, November, December. Ay, 5 months na lang. Feel ko this year, hindi. Next year, pwede. Kasi feel ko pag this year nagpa-enhance ako, baka i-bash nyo na ako. Pero wag nyo akong i-bash if ever may mangyari sa akin this year na retoke ulit. Please don't bash me. I can't take bashing naman, pero iba pa rin talaga pag wala kang natatanggap na criticism sa mga tao, diba? Lalo na pag alam mo yung malalapit na tao sa'yo na binibigyan ka ng opinion, ayun masakit sa akin. Pero yung mga basher lang naman, dead ma ako dyan. Nasasaktan lang ako kapag may mga taong malapit sa buhay ko tapos nagbibigay ng opinion na, Joben, dapat di na ganyan, ganun. Nasasaktan ako doon. Pero ever, meron ako ipapa-enhance this year or next year, gusto ko talaga magpa-buccal pot. Yung sa pisngi, plan namin yun ni GM and Aye. Napag-usapan nga namin na if ever magpapa-buccal pot, isabay-sabay kami tatlo. Sabay-sabay kami magpapatanggal ng taba sa pisngi. Kasi lahat kami matatabing pisngi namin. Especially si GM. Pero yun nga, may napon si GM na vlog na nagpa-buccal pot. Sabi niya, ayoko na. Kasi si GM talaga takot sa mga injection. Lalo na dito sa pisngi pa. Pero kaya niya naman daw, titisin niya para lang daw gumanda siya. Pero mangyayari lang daw yun kapag kumayat na si GM. Kaya niya naman daw kasing pa-buccal pot na ganyan siya kataba. So, sabi niya, pag kumayat na lang daw siya, dun niya parang iisipin na magpa-buccal pot. Pero ako, if ever, kaya ko this year, and hindi pa ata this year kasi may ganap ako eh. Siguro next year pwede pa. Pero yun nga, if ever meron akong ipapa-enhance, siguro yung pisngina. Then after nun, wala na. Yun lang talaga. Yung mga pinapa-enhance ko naman, yun yung mga insecurities ko sa sarili ko. Yung pagpapailong ko, alam niyo naman kung gaano ko katsaka yung ilong ko, pango ako. Nag-trans ako, wala akong dede. So nagpa-breast augmentation ako, malaki noo ko. So nagpa-hair transplant ako. May mga nagsabi sa akin na baka addict na daw ako sa pagpapareto ko. Pero hindi talaga. Yung mga pinapa-enhance ko lang talaga, yung mga pinaparetoke ko, is yun yung mga insecurities ko. Meron nga nagsasabi sa akin na baka daw gusto kong meso-lipo. Ayoko. Kasi kaya ko naman magpapayat. Ayoko kasing bigla ang payat. So, alam mo yun, magigets mo naman yung point ko na hindi naman porket may retoke na gustong mag-offer sa akin, is go ko na. Hindi ganun yun. Kasi iniisip ko pa din kung bagay ba sa akin or hindi. Next question natin. Ooh, this is spicy. Hindi ko na sabihin yung pangalan na, pero alam niyo naman ako sino to. Ayoko na sabihin kasi baka content pa tayo. Is there any chance na mag-reconcile kayo ni Blank kahit na may jowa pa siya? Kahit sila pa ng jowa niya? For me, hindi. Ang tapang no, hindi. Ganon. Ayoko kasi sinabi ko na rin naman to sa mga past live namin na ayoko munang maging okay tayo hanggang kayo pa. Ayun yung sinabi ko sa live. Siguro naman may mga nakatanda nun. Ako kasi yung tao na iniingatan ko yung mental health ko. I protect my peace. Ayoko kasi yung may naririnig akong problema, naapektuhan kasi ako, parang nai-impact ako, naiinis ako, parang nababatrip ako pag may narinig akong bagay na ganyan. Eh ako pa naman, ang hilig ko minsan na makisawsaw, lalo na pag sinabihan mo ko ng ganyang problem, parang syempre as a friend, tatalak ako, gagano ako, magbibigyan ako ng opinion. Pero, yun nga, ay yung ayaw ko sa akin na nagbibigyan ako ng opinion. Pero ganun kasi talaga ako, hindi ko mababago sa sarili ko yun. So, as of now, ayoko muna kasi, ayoko lang. Hindi ko alam kung paano ko siya i-explain. Hindi ko alam kung paano ko siya ilalahad sa inyo ng maayos para maintindihan nyo. Pero, as of now, ayoko talaga. Naisip ko kung maganda explanation, pero hindi ko maisip. Siguro comment ko na lang dyan sa comment section. Pero, sige, wait. Mag-iisip tayo para at least naman maliwanagan kayo. Siguro ayoko kasi marami ng chances na binigay. Pinakisamahan ko naman. Tinaray ko namang unawain, pero hindi talaga. For me lang naman yun. Okay lang naman sa akin if ever yung mga BNTs maging okay sa kanila. Kasi sila naman yun, personal choice nila yun. Pero ako talaga, for me, hindi. Second to the last question, are you happy? Eto wala tong keme-keme, totoo to ha. Happy ako ngayon. Siguro kasi andito ko sa bahay, tapos nakikita ko sila mama, tapos ngayon may mga friend ako before na hindi ko close, tapos ngayon naging close friends na kami, tapos every night, nagkakasama kami, most of the day, magkakasama kami. So parang alam mo yun, parang
nare-refresh yung utak ko na parang, malawak pala yung buhay. Parang kasi ako lagi ako nasa mga bayot. So parang may nagbago ha. Pero okay ako sa mga bakla sa Cavite, okay ako. Parang ngayon lang, mas lumawak lang yung circle of friends ko. So, happy ako. Wala naman akong problema na dinadala ngayon na sobrang bigat, na parang nagpapa-anxiety sa akin. So, happy naman ako. I'm so happy kasi happy ako. And I hope na sana mas tumagal pa yung mga gentong moments ko, yung gentong eksena sa buhay ko na chill-chill lang ako, kahit papaano nakakapag-vlog naman ako, hindi ko napapabayaan yung pag-vlogging, kahit papaano naalaga ko yung mental health ko, and that is important. Always put your mental health before others. Tama ba yun? Okay na okay ako ngayon. Waiting na lang ako sa mga problema daw. Ready? Kaya to ng late game? Kaya to. Last question. Since ikaw ang mama ng BNT, may chance ba na magkaroon kayo ng vlog sa inyong main channel? Actually, eto hindi pa ito nasasabi ng mga ibang baklas sa vlog nila, sa mga live, hindi ko alam. Pero, napag-usapan kasi namin before, yung after ko magpa-surgery, the night ng surgery ko, napag-usapan, si Jessica nag-chat sa GC na mag-collab-collab daw, ganyan. May collab daw kaming TikToker, tapos basta mag-vlog din sa BNT channel. Ako, personally, okay sa akin yung mag-vlog talaga sa BNT. To be honest, okay sa akin mag-vlog sa BNT. Sadyang yung time na hindi ako pwede, kasi syempre kakatapos pala ng surgery ko, hindi mo pwedeng mag-vlog ako, hindi mo pwedeng sasama ko sa mga vlog-vlog. Tapos, nandun pa ako sa pace na kailangan ko mag-recovery, kasi hindi naman ako pwedeng mag-vlog na ang init. Diyos ko po, yung noo ko, baka hindi tumubo yan. Hindi naman ako pwedeng mag-vlog kasi may sugat pa ako sa likod, diba? Kasi dyan ako kinuha ng buhok. So, hindi siya natuloy, and naiintindihan ng mga bakla yun kasi kailangan ko muna mag-rest. Tapos that time si GM busy sa bahay nila, kailangan niya mag-everyday upload kasi nga kakalipat pa lang nila sa bahay nila. So inaan ni GM yung engagement ng mga tao na mag-vlog siya lagi sa bahay nila. So ayun, hindi kami pwede ni GM that time. Hindi ko alam sa ibang bakla, pero okay ako mag-vlog sa VNT, and hindi ko alam kung kailan kayo makapag-vlog. And alam niyo naman Diyos ko po, alam niyo naman meron akong hindi ka okay sa BNT, pero if ever magbablog kami, okay lang sa akin yun. Magiging professional si mama. Siyempre, tinitreat ko naman ang pagbablogging as a work. Hindi lang siya yung parang mema-mema lang, trip-trip lang sa buhay. Inaano ko talaga yung pagbablogging as a work. So if that's the case, okay lang sa akin mag-vlog. Parang wala, okay lang, vlog-vlog, ganun-ganun sa BNT. Kung ano man yung gagawing vlog namin, laban ako, magiging professional ako. Pero ganun na nga, hindi ko alam kung kailan kami magkaka-vlog na sa BNT. Pero sana, I hope, makapag-vlog kami kahit siguro once a month lang, twice a month, thrice a month. Ano yung pag fourth a month? Ano tawag na pag second, first? Hindi, once, twice, thrice. Ano doon? Basta yun. Apat na vlog, ganun. Kahit weekly lang may vlog sa BNT, okay lang yun. Pero ngayon kasi, di ba, alam nyo naman, ang dami nangyayari sa mga BNT eh. So, hindi ko alam, hindi ako makapag-promise kung kailan kayo magkakaroon ng vlog. Pero let's hope na sana magkaroon tayo ng vlog sa BNT channel, sa aming main channel. Kasi, yun naman, pag nag-vlog kami sa BNT channel, lahat kami magbe-benefits doon. Kaya, syempre, sino ba naman ako na mag-iinarte pang hindi mag-vlog sa BNT? Syempre, lahat yan ko go. Pero hindi ko lang alam talaga kung kailan. So, ayun lang. So, ayan bago tapusin ang ating video. Shoutout muna tayo. Shoutout kay Chloe Tenco, kay Jeron De Vera, kay Chanel 1983, kay Pat Bernardino, kay Sherlyn Prado, kay Mem CRLL, kay Mary Ann A. Vlogs, kay Mara, kay Hannah Shane Bangay, at kay BRDNLMTC. Kung gusto nyo ma-shoutout sa ating next vlog, comment #Jovin Palaban. Yun lang mga mama. Thank you so much for watching, and I'll see you na lang sa ating next vlog. Bye! I love you.